Alam mo ba, dati wala talaga akong idea sa pagiging VA, pero ngayon ito na yung bumubuhay sa akin at sa family ko. Kung inisip mo na magsimula sa pagiging VA, baka ito na yung kwento na puwedeng sumagot sa lahat ng tanong mo. Paano ko nalaman yung pagiging VA? Nagsimula talaga ako sa walang alam na trabaho tungkol dito, as in wala. Pero dahil gusto kong, lumipat, kasi nasa corporate ako, nasa call center ako. And then, gusto ko talagang lumipat sa trabaho na kung saan, nasa bahay na lang. Kasi alam mo naman 'pag call center, usually nasa Manila, 'di ba? Parang ang sarap palagi yung, andun lang tayo sa probinsya, sa bahay natin kung saan kasama natin yung ating pamilya, 'di ba? So kaya naman, nag-research ako and then marami akong nakitang Facebook group and then YouTube videos na tungkol sa pagiging VA and also dun sa mga BA din na talagang, kumikita ng nasa bahay lang. And doon nabuo yung, intention ko na talagang, gagawin ko 'to na para kuhanin yung ganitong klase ng trabaho. Hindi ko siya susubukan, kundi talagang kukuhanin ko siya. Andun yung, eagerness ko na talagang kuhanin ko 'to at dun na lang mag-for good. Oo, grabe nung una kasi unang-una wala kang idea kung paano ka mag-uumpisa, parang ang hirap. Parang napakaraming skills na kailangan mong matutunan, ang hirap pasukin. Ang isa sa pinakamahirap dito is yung rejection. Kasi ilang beses din ako nag-apply and then wala namang sumasagot. And then, ayun, may mga tanong na rin sa isip ko na talagang para sa akin 'to, pero sabi ko nga gusto ko talaga 'tong kunin. So, na-realize ko na kailangan ko lang subukan ng subukan ng subukan and minsan do'n kasi tayo nagkakatalo, may mga tao na talagang sumusubok lang ng ilang beses and nagdedesisyon sila na itigil na 'yon, na hindi nila nare-realize na parang eto na yung tagumpay nila, andito sila, tumigil pa sila. Kumbaga parang isang hakbang na lang, nagtagumpay na sila kaso tumigil sila kaya hindi nila ang unang breakthrough ko dito is yung unang client ko na talagang hindi ko malilimutan kasi, unang-una, ang gusto mo lang is makakuha ng client, 'di ba? So, napakasimple nung binigay niyang trabaho sa akin and then, ayun, as a Amazon product research and talagang ginabayan niya ako, siguro naisip ko rin na kaya gano'n is, bilang kliyente ang gusto niyang makuha is talaga kung ano rin yung ine-expect niya. So, talagang ginabayan niya ako at saka yung alam mong, may nagtitiwala na sa'yo and then ayun, yung talagang masasabi mo sa sarili mo na legit 'to, totoo pala talaga. At ayun yung napakasarap ng feeling na, "Oh, andito na ako, nakapasok na ako." So yun, yung sahod, parang hindi ko muna siya masyadong iniisip kasi ang importante sa'kin is matutunan muna lahat, eh. And then, basta yung sa pagkakaalam ko kung magkano yung sahod ko that time, is higit dun sa sahod kung nung nasa corporate pa ako. Imaginin niyo yun, 'di ba? Sobrang advantage kasi unang-una nasa bahay ka lang, wala kang pamasahe, wala kang 3 hours na traffic and then ayun, mas malaki pa yung sweldo mo, 'di ba? Ang natutunan ko sa journey na 'to is, pinakaimportante is yung, consistency and patience. Sa pagiging VA, 'di mo naman kailangan maging expert agad, eh. Ang importante is marunong kang or willing kang matuto at ayun nga, willing kang sumubok. At higit sa lahat kung gusto mong umasenso, dito sa pagiging VA, dapat hindi ka na natatakot sa rejection kasi unang-una, lahat naman ng successful VA ay dumaan sa pagiging ganyan or naranasan 'yan. So 'yun, kung iniisip mong maging VA tapos nagdadalawang isip ka pa, ito lang 'yung masasabi ko sa'yo, subukan mo kasi unang-una, hindi mo malalaman, kung hindi mo siya sinubukan. Hindi mo malalaman kung para sa'yo ba 'to or hindi. Eh, sabi ko nga, 'pag ginusto mo naman makukuha mo, gano'n 'yun, eh. Tapos, kung may mga tanong ka pa about sa pagiging VA, comment mo lang and baka sa susunod na videos, pag-usapan natin 'yan.